Ang topic po natin ngayon ay tungkol po kay Isaac na anak ni Abraham, dahil si Abraham ay matanda na at ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Isaac sa kanyang mga kayamanan. At basahin po natin dito sa 24 verse 1 kung paano sinamahan ng Diyos si Isaac na anak ni Abraham. 24 verse 1, at si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. Verse 2, at sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik, ipinamamanik ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. Verse 3, at ikaw ay pasusumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at sa Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga kaniniyo na siyang aking pinakikitahanan. Verse 4, kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? Verse 6, at sinabi sa kanya ni Abraham, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. At verse 7, ang Panginoon, ang Diyos ng langit na kumukuha sa akin sa bahay ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan at sa akin ay nagsalita at sa akin ay sumumpa na nagsasabi, sa iyong binhi ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel na sa unahan mo at papag-asawahin mo roon ang aking anak. At verse 8, at kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa, huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. Na kung hindi raw sumama yung babae, saka pa lang daw siya makaligtas sa sumpa nila ni Abraham at saka yung katiwala niya. Verse 9, at inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. Verse 10, at kumuha ang alilang katiwala ng 10 kamilyo sa mga kamilyo ng kanyang Panginoon at yumaon na dala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon at tumindig at napasa Mesopotamia sa bayan ni Nakor. Verse 11, at kanyang pinaluhod ang mga kamilyo sa labas ng bayan sa tabi ng balon ng tubig ng dakong palubog na ang araw, na kapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. Verse 12, at sinabi, O Panginoon ko, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamanhik ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Verse 13, narito ako'y nakatayo sa tabing ng bukal ng tubig at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. Verse 14, at mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom, at siya'y magsabi, uminom ka at painumin ko pati ng iyong mga kamilyo, maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac, at sa ganito ay malaman kong nagmagandang loob ka sa aking Panginoon.
nanalangin itong katiwala ni Abraham na tulungan siya kung paano makahagilap ng babae para kay Isaac. At verse 15, at nangyari na bago natapos ang pananalita niya, ay narito si Rebecca na ipinanganak kay Bethuel na anak ni Milcah na asawa ni Nacor na kapatid ni Abraham, na lumabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat. Pinsan to ni Abraham kasi kapatid niya si Nacor Milcah na asawa Nacor na kapatid ni Abraham. Verse 16, at ang babae ay may magandang anyo, dalaga na hindi pa nasipingan ng lalaki, at lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahon. Verse 17, at tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala na sinasabi, makikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. Verse 18, at sinabi niya, uminom ka, Panginoon ko, at nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay at pinainom siya. Verse 19, at pagkatapos na kanyang painom ay sinabi, iigib ko naman ang iyong mga kamilyo hanggang sa makainom na lahat. At binuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umagib, at inigib ang lahat niyang kamilyo. 21, at siya'y tinitigan ng lalaki na hindi umiimik upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. Na nag-iisip siya na ito na kaya yung dalangin ko sa Panginoon na itong babaeng ito, kasi pinainom niya ako ng tubig at saka pinainom niya aking kamilyo, at ito yung palatandaan na hiningi niya sa Diyos. At sa 22, at nangyari nang makainom ang mga kamilyo na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na 10 siklong ginto na binigyan niya yung babae ng mga gold, pulseras at saka singsing. At sinabi, 23, kaninong anak ka? At sabihin mo sa akin, ipinamanhi ko sa iyo, may lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan? 24, at sinabi niya sa kanya, anak ako ni Bethuel na anak ni Milcah na ipinanganak niya kay Nahor. Sa 25, sinabi rin niya sa kanya, mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop at dakong matutuluyan. At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. Nanalangin itong alila ni Abraham. At siya nagsabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoon si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon tungkol sa akin, ay pinatnugutan ako ng Panginoon sa daang hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. Nagpapasalamat itong alilang ito na ang kanyang dalangin sa Panginoon ay nangyayari. Sa 28, at tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. Sa 29, at mayroon si Rebecca na isang kapatid na nagngangalang Laban, at tinakbo ni Laban ang lalaki sa labas sa bukal. Sa 30, at nangyari pagkakita ng singsing at ng mga pulsira sa mga kamay ng kanyang kapatid, at pagkarinig ng mga salita ni Rebecca sa kanyang kapatid na sinasabi, gayon sinalita sa akin ng lalaki, na naparoon siya sa lalaki, at narito ito'y nakatayo sa siping ng mga kamilyo
sa bukal. Sa 31, at sinabi niya, pumasok ka, pinagpala ng Panginoon, bakit ka nakatayo sa labas? Sapagkat inihanda ko ang bahay at ang dako ng mga kamilyo. Sa 32, at pumasok ang lalaki sa bahay at kinalagan ang mga kamilyo at binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ang mga kamilyo at ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa at ng mga paa ng mga taong kasama niya. Verse 33, at siya'y hinainan nila ng pagkain, datapwat kanyang sinabi, hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabi ang aking sadya. At sinabi ni Laban, magsalita ka. Sa 34, at kanyang sinabi, alilang katiwala ako ni Abraham. Sa 35, at pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon, at siya'y naging dakila, at siya'y binigyan ng kawan at bakahan, at ng pilak at ng ginto, at ng mga aliping lalaki at babae, at ng mga kamilyo at mga asno. 36, at si Sarah na asawa ng aking Panginoon ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon nang siya'y matanda na, at siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. Sa 37, at pinanumpa ako ng aking Panginoon na sinasabi, huwag mong papag-asawahin ang aking anak sa mga anak na babae ng mga kaniniyo na siyang lupaing aking tinatahanan. Kung saan pala nakatira si Abraham. Sa 38, kundi paroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak. Sa 39, at sinabi ko sa aking Panginoon, sakaling hindi ibigin ng babaeng sumama sa akin, at kanyang sinabi sa akin ang Panginoon na nasa harap niya ay lumalakad ako, ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel, at kanyang papagpalain ang iyong lakad at papag-asawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan at sa angkan ng aking ama. 41, kung magkagayon makakawala ka sa aking sumpa pagka ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan, at kung hindi nila ibigay sa iyo ay makakawala ka sa aking sumpa. At dumating ako ng araw na ito sa bukal at aking sinabi, O Panginoon na Diyos na aking Panginoon si Abraham, kung ngayon pinagpala mo ang aking lakad na nilalakad ko. 43, narito nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig, at mangyari na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan, makikiinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga, at siya'y magsasabi sa akin, uminom ka, at iigib ko pati ng iyong mga kamilyo, ay siyang maging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon. At bago ko na salita sa sarili, narito si Rebecca na lumabas na pasan ng kanyang banga sa kanyang balikat at lumusong sa bukal at umigib. At aking sinabi sa kanya, makikinom ako sa iyo. At dali-dali niyang binababa ang kanyang banga sa kanyang balikat at nagsabi, uminom ka at paiinumin ko pati ang ng iyong mga kamilyo. Sa gayo uminom ako at pinainom niya pati ang ng mga kamilyo. 47, at siya aking tinanong at aking sinabi, kanino anak ka? At kanyang sinabi, anak ako ni Betuel na anak ni Nakor, na pinanganak sa kanya ni Melka, at inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong at ang mga pulsera sa kanyang mga kamay. 48, at aking iniyukod ang aking ulo at sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon na Diyos ng aking Panginoon na si Abraham, na pumatnubay sa akin sa daang matuwid upang kunin ang anak ng kapatid ng aking Panginoon para sa kanyang anak. 49, at ngayon, kung inyong mamagandahing loob at matapatin sa aking Panginoon, ay sabihin ninyo sa akin, at kung hindi ay sabihin din niyo sa akin upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Nang magkagay sumagot si Laban at si Betuel na at sinabi sa Panginoon
Nagmumula ito, kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. 51. Narito si Rebecca ay nasa harap mo, dalhin mo at yumaon ka at siya ay maging asawa ng anak ng iyong Panginoon na gaya ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, pumayag sila na dalhin niya si Rebecca. 52. At nangyari na pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham ng kanyang mga salita, ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon, at naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit at mga binigay kay Rebecca. Nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. Sa 54, at nangagsikain at nangagsiinom siya at ang mga taong kasama niya, at doon nagparaan ng magdamag, at sila'y nagsibangon ng umaga at kanyang sinabi, suguin ninyo ako sa aking Panginoon. 55. At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang ina, matira ang dalaga sa aming ilang araw, 10 araw man lamang, pagkatapos ay paroroon siya. Sa 56, at sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong pigilin, yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad, pagpapaalamin na ninyo ako upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. Hindi pumayag yung katiwala na kung pinagpala ako ng Panginoon ngayon sa aking lakad, ay huwag nyo na akong papagantayin kasi kailangan ko nang umuwi sa aking Panginoon. 57, at kanilang sinabi, tatawagin namin ang dalaga at ususain namin sa kanyang bibig. 58, at kanilang ang tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. 59, kahit hindi niya nakita yung si Isaac, pero nakita niya ang kagandahang loob ng pakay ng alila, kaya sumama rin siya kahit di niya nakita si Isaac. At ito'y kalooban din ng Diyos, kahit na basta kasi ang Diyos na ang gumagawa sa ating buhay, ay lahat talaga ay ating magustuhan. 59, at kanilang pinagpaalam si Rebecca na kanilang kapatid at ang kanyang yaya at ang alilang katiwala ni Abraham at ang kanyang mga tao. 60, at kanilang binasbasan si Rebecca at sinabi nila sa kanya, kapatid namin, maging ina ka nawa ng yuta-yuta at kamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng niyaong mga napupuot sa kanila. 61, at tumindig si Rebecca at ang kanyang mga abay at nangagsisakay sa mga kamelyo at nangagsisunod sa lalaki at dinala ng alilang katiwala si Rebecca at yumaon. 62, at si Isaac ay nanggaling sa daang Beer-lahai-roi sapagkat siya ay natira sa lupaing timugan. 63, at lumabas si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon, at kanyang itiningin ang kanyang mga mata at kanyang nakita, at narito may dumarating na mga kamelyo. Itiningin naman ni Rebecca ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Isaac ay bumaba sa kamelyo. 65, at sinabi ni Rebecca sa alilang katiwala, sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin? At sinabi ng alilang katiwala, yaon ang aking Panginoon, at kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. Nagtago pa siya, tinakpan niya ang kanyang muka nung pasalubong na si Isaac. 66, at isinaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. 67, at dinala siya ni Isaac sa tulda ni Sarah na kanyang ina, at ipinagsama si Rebecca at naging kanyang asawa,
at kanyang namang sininta at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina, na nagustuhan din ni Isaac si Rebecca. Kahit hindi sila first time sila nagkita, pero nagustuhan na kaagad nilang isa't isa dahil alam kasi ng Diyos kung itong babaeng ito ay makapagpapasaya ni Isaac. Alam din ng Diyos kung sino ang lalaki makapagpapasaya ni Rebecca. Ang Diyos kasi pag pumili sa ating partner sa buhay, sa ating mahal sa buhay o ating asawa, magiging asawa, ay perfect match talaga yan.